Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Nang sumabog ang issue na si Alice Go ay di umunong spy mula China, ang mga Filipino ay nadismaya sa kadahilan ng bakit ito nakatakbo at ang malala ay kung papaano ito nanalo at naupo pa bilang mayor. Ang iba ay nagmungkahi na ito ay deport pabalik ng China o kaya naman ay ikulong habang buhay sa maliit na kulungan. Ngunit paano kung isa sa mga kababayan mo ang gumawa ng ganyang kahihiyan sa ibang bansa? Noong September 22, 1958, sa Kalakhang, Maynila ay pinanganak ang isang sanggol na pinangalanan ng kanyang mga magulang na Leandro Aparente Arguinzillo o mas kilala sa tawag na Juan Miguel. Wala sa ulat kung ilan ang kanyang mga kapatid pero noong 1982 ang kanilang pamilya ay lumipat at mas piniling manirahan sa Estados Unidos at sila ay tahimik na namuhay sa state ng New Jersey. Pagkalipas ng isang taon, ang naturalized American citizen na si Leandro ay nag-enlist at natanggap sa United States Marine Corps. Doon ay hindi lamang siya naging disiplinado, pero natuto rin siya ng iba't ibang combat skills na magagamit niya sa mga delikadong sitwasyon tulad ng kung paano humawak ng iba't ibang uri ng baril, granada at paano lumaban gamit ang martial arts at iba pa. Sa loob ng ilang taon ay natuto din siya kung paano malumanay na makapagdesisyon kahit nakakaranas siya ng matinding stress at pressure. Tinuruan din siya kung paano maging epektibong leader at kung paano hawakan at pangunahan ng maliit na grupo ng mga marino. Sa galing at husay niya ay tumaas ang kanyang rango hanggang siya ay maging isang sergeant. Pagkatapos na mahigit isang dekadang serbisyo sa Marines ay nagdesisyon si Leandro na magretiro noong 2002. Sa kadahilanan na maganda ang kanyang record, ito ay maayos na nakalabas o yung tinatawag na honorable discharge. Ngunit katulad ng ibang mga tao na sanay na mayroong routine, 2 taon pagkatapos niya maging civilian, bagamat siya ay may magandang trabaho, napagtanto ni Leandro na hindi niya dapat sayangin ang napakaraming bagay na natutunan niya sa Marine Corps. Kaya nag-apply muli siya ng trabaho sa ibang sangay ng gobyerno ng Estados Unidos. Sa ganda ng kanyang resume at taas ng rango niya bago magretiro, si Leandro ay isa sa mabibilang na mga taong may dugong Filipino na natanggap na magtrabaho sa White House. Pagkatapos niyang opisyal na pirmahan ng mga dokumento, ang pamilyang Arguinzillo ay masayang ibinahagi na si Leandro ay natanggap bilang staff assistant to the Vice President's military advisor in the Office of the Vice President of the United States. Noong mga panahon na yun ay pinagsilbihan niya ang Vice Presidente na si Al Gore. Nang matapos ang termino nito, napanatili ni Leandro ang kanyang pwesto at ipinagpatuloy niya ang pagiging assistant sa sumunod na Vice President ng US na si Cheney. Habang siya ay nagtatrabaho para sa White House, si Leandro ay nag-apply din sa FBI at sa ganda ng kanyang record, mabilis siyang natanggap bilang intelligence analyst sa FBI Information Technology Center na matatagpuan sa Oceanport, New Jersey noong 2004. Kung karera ang pag-uusapan natin ay wala nang talagang mahihiling pa si Leandro. Nasa tugatog na siya ng tagumpay at kaakibat na maganda niyang trabaho ay ang napakarami nitong mga benepisyo na maaari niya matanggap kapag siya ay tuluyan ng magretiro. Ngunit ang lahat na magagandang bagay na maaari niyang maranasan sa hinaharap ay hindi na mangyayari pa dahil sa selda ang diretso niya. Sa dokumentong ito na nahanap ko, patong-patong na mga kasong isinampa sa kanya ng prosecutor tulad ng conspiracy to transmit national defense information, transmission of national defense information, unlawful retention of national defense information, at unlawful use of a government computer. At upang maintindihan mo kung paano at bakit nagawang itapon ni Leandro ang maganda niyang buhay at walang palitos niyang reputasyon, ay kailangan kong ipakilala sa iyo ang sinasabi niyang kasabwat na si Michael Ray Aquino. Maaaring pamilyar ka sa pangalan niya kung ikaw ay mahilig manood ng balita noong early 2000 sapagkat siya ay isa sa mga deputy chief at tauhan ni Panfilo Lacson at pinangunahan niya rin ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force at Task Force Habagat. Sa madaling salita, mataas ang rango niya sa PNP. Kung hindi yan nakatulong sa pagpapakilala ko sa iyo kay Aquino, maaaring ang susunod kong sasabihin ay makatulong.
Si Aquino ay born and raised sa Pilipinas at para sa ibang mga Pinoy, siya ang suspect sa pagpatay kay Dacer at sa driver nitong si Corbito na isang high-profile at masalimuot na kaso sa bansa na nangyari noong November 2000. Gamit ang mga ebidensya at salaysay ng mga saksi, ang mga otoridad sa Pilipinas ay mabilis na hinanap si Aquino upang idaan ito sa interrogation. Ngunit bago pa man sila makakuha ng arrest warrant o whole departure order, ito ay mabilis na nakalabas ng bansa. Sa matagal na panahon ay walang nakakaalam kung nasaan si Aquino. Ngunit noong 2005, nalaman ng mga Filipino na ito ay nagtatago pala sa Estados Unidos pagkatapos nitong maaresto ng FBI. Base sa court documents na ito, si Aquino ay dumating pala sa USA noong 2001, hawak ang non-immigrant visa na kadalasang ibinibigay sa mga taong gustong magbakasyon, mag-aral o kaya naman ay pansamantalang magtrabaho sa Estados Unidos. Mula 2001 hanggang 2005, si Aquino ay malayang nagawa anuman ang kanyang gusto sa Amerika. Pero siya ay dinakip ng mga otoridad dahil sa expired niyang visa at passport. Kung sino ang nagtip sa mga pulis ay walang nakakaalam, pero habang pinoproseso ang pagpapadeport dito, ang mga otoridad ay nagtaka kung bakit isang FBI agent ang gustong makisawsaw, sumali at gustong impluwensyahan ang kanilang pagpapadeport dito. Ang nasabing agent ay si Leandro Aragoncillo. Noong una, ang immigration agent ay nagkibit-balikat lamang sa pangingialam nito dahil para sa kanya ay maaaring gusto lamang nitong tulungan ang kapwa niya Filipino sa mabigat nitong pinagdadaanan. Pero kalaunan, ang pangungulit ni Leandro ang naging sanhi kung bakit ang immigration agent ay inireport na siya sa FBI. Ang tip ay hindi binaliwala at sinimulan nila itong imbestigahan. Ilang mga ahente ng FBI ang palihim na minanmanan ang mga kilos ni Leandro sa loob at labas ng FBI building at kahit mga kilos nito sa White House. At pagkalipas ng ilang linggo nilang walang tigil na surveillance dito, ay nalaman nila kung bakit gano'n na lamang ito kadesperadong matulungan si Aquino. Kaagad silang lumapit sa judge at pagkatanggap nila ng pirmadong search warrant, ang pamilya ni Aquino at Leandro ay nagulat dahil hindi mabilang na FBI agents at maraming sasakyan ng mga otoridad ang sumugod sa bahay ng mga ito para kunin ang lahat ng mga bagay na maaaring magamit na ebidensya. Kasunod noon ay ang pag-aresto sa dalawa. Habang nakadetine si Leandro, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpadala ng extradition request sa USA upang mapabalik si Aquino sa bansa at harapin ang mga kaso tungkol sa di umano'y kaugnayan nito sa pagpatay kina Dacer at Corbito. Ngunit ang kahilingan nila ay hindi pinagbigyan ng judge sa kadahilanan na kailangan muna nitong harapin ang mga kaso sa kanya sa Amerika. Noong una ay malakas ang loob ng kampo ni Leandro at Aquino na malulusutan at maaabswelto sila sa mga kaso. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin nang ilatag sa kanila ng federal prosecutor ang mga ebidensya laban sa kanila. Ang mga ito ay mabilis na tinanggap ang plea deal. Kapalit ng pag-plead nila ng guilty ay nangako ang prosecutor na bibigyan sila ng mas mababang parusa. Sa sentencing hearing na naganap noong 2007, gamit ang pinagsama-samang mga court documents at mismong impormasyon mula sa website ng US Department of Defense ay nalaman ko na malala pala ang kanilang ginawa at mabuti na nakinig sila sa kanilang mga abogado na tanggapin ang plea deal ng prosecutor sa kadahilanan na wala talaga silang laban dahil sa lakas ng mga ebidensyang nakalap ng FBI. At upang mas maintindihan mo ang punot dulo ng lahat at kung ano ang nagtulak kay Leandro para ipagpalit ang kanyang magandang reputasyon, ay maaaring magkaroon ka ng clue kapag binasa mo ang sinabi niyang ito, na sa Tagalog ay di umano'y hindi niya kailanman na gustong magdulot ng pinsala sa mga tao o gobyerno ng Estados Unidos. Dahil ang tanging hangarin niya ay tumulong sa mahihirap na mamamayang Pilipino. Ang abogado niya ay ginawa ang lahat upang mapababa ang sentensya sa kanya sa pagsasabi na bagamat matatawag itong Amerikano dahil si Leandro ay matagal ng naturalized American citizen, ay mas nangibabaw pa rin ang pagka-Pilipino nito. Ayon dito ay nagawa lamang yun ng kanyang kliyente para maisalba ang kanyang inang bayan, ang Pilipinas. Kung matatandaan mo, noong June 1998, naupo sa pwesto si Joseph Estrada bilang presidente ng Pilipinas. Nang ito ay bumisita sa White House noong taong 2000, si Estrada ay pinakilala ni President Clinton kay Aragoncillo dahil pareho silang may dugong Filipino.
Pagkatapos sila mag-usap, ibinigay ni Estrada ang kanyang business card. Nang panahon na yan ay kalat na sa buong Pilipinas ang di umano'y korupsyon at katiwalaan na ginagawa ni Estrada. At ang nooy vice-presidente niya mismo na si Arroyo ang gustong magpabagsak sa kanya. Sa kadahilanan na mayroong security clearance si Leandro na magagamit ito para ma-access ang lahat ng impormasyon sa database ng FBI kahit sa White House, inamin ito na siya ay nalipitan ng isa sa mga tauhan ni Estrada. Sinabi ni Leandro na siya ay kinumbinsi nito na magtrabaho para kay Estrada dahil ang tanging layunin lamang ng nooy presidente ay para mapabuti ang kapakanan ng mga Filipino. Ngunit para maisakatuparan yun, ay kailangan niyang magnakaw ng mga impormasyon. Gamit ang kanyang security clearance ay walang problemang naa-access ni Leandro ang mga impormasyon sa computer ng White House at FBI. Base sa eksperto na tumingin sa computer ni Leandro, nakakaalarma ang mga bagay na hinahanap nito sa internet. Pero ang pinakamalala sa lahat ay dina-download nito ang mga bagay na walang kinalaman sa kanyang trabaho. Ang mga investigador ay nakakita ng 2 Hotmail accounts at isang Yahoo account na ginagamit ito para makipagpalitan ng mensahe sa mga alipores ni Estrada. Suma total, mahigit 2,000 mga email ang nakita ng mga otoridad na puno ng mga sensitibo at top secret na impormasyon na tanging ang mga matataas na opisyal lamang ang dapat nakakaalam. Ayon sa mga investigador, nang mapatalsik si Estrada sa pwesto noong 2001 at pinalitan siya ni Arroyo, ay hindi tumigil ang pagpapasa ni Leandro ng mga sensitibong impormasyon mula FBI at White House sa mga tauhan nito. Sa totoo nga, ayon sa mga otoridad, ay naging mas madalas pa ang pagnanakaw nito ng mga impormasyon sa kadahilanan na gusto ni Estrada na maging presidente muli kahit ito ay naka-house arrest sa Pilipinas. Naging madalas ang pakikipag-usap ni Leandro kay Aquino na nooy nagpabalik-balik pa sa US. Sa article na ito na mula sa NBC News, sinabi ni Estrada sa reporter na personal siyang binisita ni Leandro ng 2 beses. Noong una ay sa Malacanang nang siya ay presidente pa. At ang pangalawa ay nang siya ay naka-hospital arrest. Itinanggi niya na binayaran niya ito ng pera. Sa totoo nga ay di umano'y wala itong hininging anumang kabayaran at ang 2 dinner ay sapat na para kay Leandro. Pero para naman sa prosecutor ay naniniwala siya na hindi lamang pagiging makabayan ang intensyon nito, pero sigurado siya nakasakiman din ang nagtulak kay Leandro. Malaki ang paniniwala niya na sa bigat ng ginagawa nito para kay Estrada ay paniguradong malaking pera ang natatanggap nito. Ngunit ang teorya niyang yan ay laging itinatanggi ni Leandro. Sa investigasyon ay lumalabas na gumagamit din ito ng CD para ilagay ang mga impormasyon na ninakaw niya. At sa taas ng kumpiyansa niya sa kanyang sarili ay dinadala pa ni Leandro ang mga compact disc sa kanyang bahay. Lahat ng ginawa niya ay nakuna ng CCTV sa loob ng White House at sa kanyang opisina sa FBI. Nang manalo muli sa Arroyo noong 2004 bilang presidente ng Pilipinas, inamin ni Leandro na lalo siyang pinressure ng mga alipores at kahit ni Estrada mismo. At gusto nitong malaman kung paano epektibong mapapatalsik sa pwesto si Arroyo. Kung matatandaan mo, ang iskandalong Hello Garci ang patunay na di umano'y dinaya nito ang eleksyon. Hello Garci. Ma'am. Nausap na kayo ni Adalos. Ma'am. Okay. Mamamasyal muna daw ako sa Mindanao. Kaya nga kung ano man ang mga problema kasi tawagan lang ho ninyo. May problema sa South UP. Pero lokal. Kasi iba-iba raw pinag-claim ng Commonwealth noon. Sino ba atin doon? Naku, ang importante na hindi madama yung sa taas. Hindi ho. Ako ang may tawag nun. Kasi ang issue doon, sabi ng corruption, dahil nila yung recount, pero sabi naman ng issue doon, dapat doon na lang sa munisipyo. Doon na lang ho. Okay na yun. Ako may hawak niyan. So hindi na-access ko yun sa taas. Hindi ho. Sabi na lang, kung mag-exclusive, baka susunod lang ito, bumandapang na naman daw doon. Hindi ho. Nasa akin ho yan. Okay. Okay. Thank you. Sige po. Ang mga tao ay hindi lamang kinuwestiyon ang kredibilidad ng COMELEC noon, ngunit ang mga Filipino na ilang oras na pumila para iboto ang taong gusto nilang maupo sa pwesto ay hindi nagustuhan ang pandaraya ni Gloria.
Ang kaguluhan at sitwasyon na yan sa Pilipinas ay sinamantala ni Estrada para mapatalsik at makuha muli ang pwesto kay Gloria. Kaya kahit meron siyang mga tauhan na kayang magplano kung paano ito papatalsikin, ay mas nagtiwala sa Estrada sa estilo ng FBI kung paano magsagawa ng kudita. Ang isa sa mga matinding ebidensya na ipinakita ng prosecutor na lalong nagdiin kay Leandro ay ang email kung saan nakalagay ang mga salitang blueprint on how to execute a coup na iligal nitong kinuha sa database ng FBI. Sa sinumpaang salaysay ni Leandro, sa loob ng 4 na taon ay inamin niya na nagsesend siya ng mga confidential files sa mga tauhan at kay Estrada mismo. Pero ang FBI ay napatunayan din na hindi lamang si Estrada ang kliyente ni Leandro, pero ito ay nakikipag-usap din pala sa French Intelligence Service at iba pang mga grupo na kayang magbayad ng malaking halaga kapalit ng mga classified at top secret files ng gobyerno ng Estados Unidos. Sa kabuuan, mahigit 800 classified documents ang ninakaw ni Leandro. Kung tatanungin mo kung ano pang klase ng mga dokumento ang ninakaw niya ay hindi yan ipinaliwanag sa sentencing hearing sa kadahilanan na classified nga ang mga ito. Pagkatapos ng ilang araw na hearing noong July 17, 2007, si U.S. District Judge William Waltz ay sinabi na kung hindi tinanggap ni Leandro ang plea deal ay paparusahan niya itong makulong ng 25 taon. Ngunit dahil sa nag-plead ito ng guilty at nakipagtulungan sa mga otoridad, ay pinarusahan niya lamang itong makulong sa loob ng 1 dekada. As of this recording ay walang nakakaalam kung nasaan na ngayon si Leandro, pero sigurado ako na siya ay malaya na. Noong July 18, 2007, bago basahin ang sentensya kay Aquino, ang dating Deputy Director ng PNP ay humingi ng tawad at katulad ni Leandro ay sinabi ni Aquino na hindi niya intensyon na ipahamak ang gobyerno ng US o pati ang mamamayan ng mga ito sapagkat mahal niya ang Estados Unidos. Siya ay hinatulang makulong sa loob ng 6 na taon at 4 na buwan. Pinagbayad din siya ng $250,000 US. Ngunit pagkalipas lamang ng halos 5 taon ay nakalabas din ito sa kadahilanan na binigyan siya ng parol. Nang ito ay maipateport pabalik ng Pilipinas, sa takot na ito ay patayin, 11 sasakyan ang ginamit ng NBI para eskortan ito pabalik sa kanilang compound. Pagkalipas na mahigit 1 taon, si Manila RTC Branch 18 Judge Carolina Sison ay inutusan ng NBI na palayain si Aquino sapagkat walang sapat na ebidensyang naipakita ang prosecutor na magpapatunay na ito ay guilty beyond reasonable doubt sa pagpatay kay Dacer at Corbito. Ang pamilya ng mga biktima sa tulong ng Department of Justice ay nag-file ng motion for reconsideration. Pero noong September 2014, sumang-ayon ang Court of Appeals sa desisyon ng lower court na hindi sapat ang salaysay lamang para mapatunayan na si Aquino talaga ang pumatay sa mga biktima. Sa kasamaang palad, ang pagbasura ng Court of Appeals sa kaso ay nangangahulugan na hindi na maaaring sampahan muli ng kasong murder si Aquino dahil sa tinatawag na double jeopardy. As of this recording, si Aquino ay naninilbihan bilang direktor ng kumpanyang Apex Mining Co. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!